Nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Suportado ngunit may kondisyon si Senate President Sherwin Gatchalian sa PAC Silica Project. Ayon kay SP Gatchalian, napakalaking oportunidad sa ekonomiya ng proyektong ito. Gayunpaman, kung hindi ito kukunin o matuloy, tiyak na mapupunta ito sa mga kalapit bansa gaya ng Vietnam, Thailand o Indonesia. Inaasahang nasa halos 200,000 direct jobs at aabot sa 800,000 jobs ang malilikha nito. Oras na magsimula ang construction ng pasilidad. Maaari ring umabot sa 70 bilyong dolyar o katumbas ng mahigit 4 na trilyong piso ang makukuhang benepisyo ng bansa mula rito. Ang naturang halaga ay makatutulong sa long-term growth ng ating ekonomiya, lalo na't mabagal ang paglago nito sa kasalukuyan. Sa kabila nito, mayroong mga kaakibat na kondisyon si SP Gatchalian, partikular sa ilang usapin gaya ng sa kalikasan at kuryente. Mr. Chairman, ako personally, sinusuportahan ko itong PAC Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok ko sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat ho nating pag-usapan ngayon at tama ho kayo na dapat rin bantayan po ng ating komite. Paliwanag ng senador, mangangailangan o gagamit ng kuryente at tubig kapag naipatayo na ang AI Native Industrial Acceleration Hub. Dahil dito, nais niyang matiyak na kung matuloy ito, ay hindi maaapektuhan ang supply na para sa mamamayan. Bukod dito, ayon pa kay Senate President Gatchalian, ang PAC Silica Initiative ay dapat sang-ayon at hindi nakokompromiso ang saligang batas at iba pang umiiral na batas sa bansa. Tiniyak naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na magtatayo ng independent at embedded power facilities para rito. Kasama rin sa option ang solar farms na may battery storage at baseload power gaya ng liquefied natural gas o LNG. So isa pong tinitingnan namin ngayon ay itong mga baseload power kagaya po ng LNG. No? So meron na rin pong kasalukuyan po na inaaral ngayon na gagamitin ulit ang Subic papuntang Clark gamit ang ECTEX na magpapatakbo po ng mga pipeline. No po. So, yun po yung tinitingnan din namin. Kasi sila rin po ang gusto nila, reliable power para sa kanila. Okay. Ayaw po nila na kumuha sa general population dahil yun po ay parehong masasapanganib yung power supply ng industries and residential. Para naman sa kakailanganing tubig, kukunin ito sa pamamagitan ng surface water harvesting mula sa mga ilog. Opo. Hindi po sa ground extraction, hindi po kami kukuha doon dahil para sa residential po yun. Okay. Ang tinitingnan po namin dito, yung mga waterways, mga ilog, kasi umaagos lang po yung tubig doon. Tinitingnan din na paraan ay ang pag-iipon ng tubig ulan sa mga detention tanks. Kukunin po natin, yung pong, gagawin po natin, yung pong mga, hindi po to ground extraction sa mga lupa, halimbawa po kung sa mga residential o agriculture. So ang gusto po natin dito ay yung surface water harvesting. So gagawa po tayo ng mga tank para yung mga surplus water po na nasa mga ilog, halimbawa po ngayong tag-ulan, ay i-store po, yun ang lilinisin. Kasama pa sa inaaral ngayon ang desalination o pagproseso ng tubig dagat mula sa Subic. Bagaman nakikita ang malaking potensyal nito para sa ekonomiya at paglikha ng libu-libong trabaho, matindi pa rin ang pangamba ng mga apektadong sektor. Ayon sa mga senador, sa mga susunod na pagdinig, kailangan ay mailatag na ang mas detalyadong plano ng PAC Silica Project upang makabuo at maiayos na ang nararapat na pagtugon sa mga maapektuhan nito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.